The views expressed in this podcast are solely the opinions of the host and the guests. The content is intended for informational and entertainment purposes. Listener discretion is advised. Welcome back guys. Nandito na naman tayo sa isang episode ng Kwentuhan Lang, Walang Personalan. It's me, Aves. And it's me, Patrick. Welcome back, guys. Welcome back. So, ano magiging topic natin ngayon, Aves? Alam mo, before break pala natin, Oh. bigla ako nakita ng mga food. At Oh, naisip ko na naman tong Pilipinas. ang dami masasarap na food sa Philippines, di ba? I know, yeah. I mean, mga Filipinas, syempre masarap magluto yan. Oo. Ang daming variety pa. Hindi nga lang healthy. Hindi nga lang Ayun yung healthy. masarap yung hindi healthy. Yeah, Yung crunchy na mamantika na I know, maraming taba. Because we focus on taste ba? Oo. Kasi minsan hindi pleasing sa mata pero alam mo masarap yun. Oo, correct. Diba? Yun din na experience ko sa ibang lahi dito sa US. They see our food and then sasabihin, ano yan? Or it smells kind of weird para sa kanila. Bruh. And then sabi ko, don't knock it until you try it. Syempre, di ba? Oo, talagang dapat pagka ganyan, i-try nyo muna. Like, i-educate natin sila. Yes. Kung paano ba to kinakain, ganun. Yeah. Tsaka, syempre, yung mga food na ganyan, doon tayo talaga mga nasanay. Kaya para sa atin talagang doon tayo nasasarapan. Oo. Pero di ko rin sila blame. I mean, I would be curious then kung makita ako ng kakaibang pagkain. Depende sa tao yan. Depende yan, depende yan sa tao. Anyways, anong food namin mismo sa Philippines, Patrick? Actually, ang dami kong nami-miss na food doon sa Philippines. Oo. Ang natatandaan ko noon, pagkatapos ng classes ko, no? Siyempre magugutom ka noon kasi bata ka pa, lumalaki ka rin. Yun, merong fishball doon. Halika, tikman natin. Doon naman sa kabila, isaw. Doon naman sa sisig. Sabi ko, wow, ang dami masarap. You know? Yun yung mga sa labas ng school, ang daming options. Street diba? food. Street food, yes. Sa mga nasa tabi-tabi lang. Kahit nauusukan yan, naalikabukan. Wala ka ng pakialam kasi, basta nagugutom ka and then it tastes really good. Talagang kakainin mo na rin. And then one reason din napatok to dati is, I mean, until now, it's because budget-friendly siya. Oo. Alam mo bang buhay estudyante, tipid moments tayo, di ba? Mga pagkakasyahin mo. Magkakano lang yung fishball nun? Siguro back in early 2000, 1 peso ng fishball. 1 peso is para mga 2 to 3 fishballs. Parang gano'n. Oo. Ako, nung time ko din, I mean, hindi man tayo magkalayo ng edad, pero mga mid-2000s, siguro nasa 50 cents. So parang gano'n. Same lang yan, 2 for 1, parang gano'n. Yun, gano'n, oo. Tapos yung mga barbecue, yung mga isaw, parang nasa between 5 pesos to 10 pesos. Diba? Pero, swak na swak sa budget ng estudyante. Yes, saktong-sakto. Pero ikaw, anong favorite street food mo? Well, hirap actually, ang hirap po, no? Kasi ang dami talaga masasarap. Gusto ko silang lahat. I can eat, yung mga kwek-kwek, ganyan, fish balls, mga kikiam, barbecue, yung mga intestine na mga inihaw na nagiging crispy pa yun eh. Yeah, tapos isasaw mo sa suka. Yes. Sarap. With these street foods, I mean, di lang yung lasa nila, but also a big factor is yung sauce. Oo, diba? Yun na nagpapalala. So, define your perfect sauce for me para sa street food. Okay, well here, sa fishball po, at saka sa mga kikiam, yung mga pinipritong ang sauce kasi na ginagawa nung nandun pa ako sa Pampanga, no, kulay brown siya, yung para siyang made siya na soy sauce. Tapos kapag tinikman mo siya, para siyang may pagka nutty flavor. Nilalagyan pala ng kwan yun. So, nilalagyan ng peanut butter na konting peanut butter. Pagkatapos may soy sauce. Okay. Pagkatapos marami siyang tinatad na sili tsaka na red onion. Yun, yung parang manamis-namis na may konting tartness na may pagka nutty flavor. Ayun yung perfect na sauce
to balance out the flavor of the fishball. Yes. So ang sekreto daw po nung lasa ng sauce na yon is yung fishball, yung sauce ng fishball, lalagyan mo konting peanut butter. Wow, ngayon ko lang nalaman yan. I just heard that now, totoo. No. Yeah, peanut butter. Yeah. No, but have you tried making fishball sauce, Aves? So I've tried before. I've tried searching, diba? Oo. So what I think ito vague lang to. Parang you get sugar and then may pineapple juice and then may soy sauce. Yes. Some add water of course. And Flour to parang thicker, thicker, yeah. I think yun lang. Hindi ko alam yung peanut butter. Meron konting peanut butter yan. Oh, okay. Oo, or kung gusto mong social, lagyan mo konting hoisin sauce siguro. Oh, Ganon. yes. Oo. Medyo hindi ka budget friendly. Okay, hoisin. Medyo mamahal. Kaya oyster, or oyster sauce, ganun. But then pagka kasi nilagyan mo siya ng konting peanut butter, Yeah. parang nagbabalance out yung flavor. Try mo, masarap. Oh, interesting. Like, konti lang, I wonder if ever na-taste yan kasi you could say na yung sauce na wherever you tasted that sa Pampanga is baka specialty niya yun. Right. Well, Who yeah. knows, diba? Ang daming may gusto dun sa sauce niya. Okay, so know? baka specialty niya talaga. Yeah. Ako naman, sauce-wise, same rin. Kasi usually, naalala ko, sa mga, mga cartilla with the street food, may 3 sauce yan lagi. Oo. So yun, yung brown na sinasabi mo. Oo. And then, yung sa gitna is yung spicier version noon. Oo. Diba? And sa dulo is universal na yun na hindi, parang same-same lang ang timpla nun. It's gonna be vinegar with tinadtad na mga onions, sile, and I don't know, maybe they add sugar, paminta, yeah. Which is yung ating universal sauce na meron sa sarap din yun, Sarap din yan. Nagutom tuloy ako habang nag-usap tayo. Nagsasalivate lang, wala tayong makukuhang ganyan dito sa Las Vegas. I mean, meron pero hindi siya close. Taste-wise, diba? Hindi siya hindi kasi siguro dapat lagyan nila ng mga usok ng jeepney tsaka ng mga ali-alikabok. Para sumara. Wala yung secret, walang secret ingredients. I mean, dito kasi, tsaka hindi siya budget-friendly. Oo. Wala po kasi. Ano ba yung mga ganyan, Aves, kapag pupunta tayo doon sa nagbebenta, no? Let's say, punta tayong Seafood City. Oo. Yung meron doon is kwek-kwek. I think 3 pieces, nasa parang $7. Alam mo yun, mga tipong ganun. I-convert natin po yan, yung $7 na yan, sa peso. Gawin natin. So, kung yung $1 is 350 pesos yan. Yeah. Diba? Let's say 50 pesos. Yeah. Ng pugo. 350 for 3 pieces. Grabe. Grabe. Yahoo! Magkakano na sa Philippines yan? Baka nga dun, baka mga 5 pesos is 1 piece or something. Yeah. Mga ganun siguro. Medyo nagmahal na sa Philippines pero still not as expensive. Diba? Okay, so napag-usapan yung fishball, yung kwek-kwek which is sikat, favorite ko yun. Have you ever tasted yung yung one day old? Well, yeah. So yung one day old, ayun yung kapipisa lang na sisiw hindi ba? Tapos yung parang hindi pa sila nakaka-second day, kinatay na ho sila. Niluto na ho sila sa kulay orange na sauce. Tapos, piniprito yun, di ba? Piniprito. So you're saying sisiw ito, di ba? Yun yung sisiw niya. Kasi meron sa amin, ewan ko kung parang universal term na one day old yung sisiw or yung itlog siya. So itlog siya na orange but walang butter. So para siyang kwek-kwek din. Na malaki din. Kanya lang, walang coating yon, di ba? Walang coating. May version din na ganyan. Yung may coating na parang kwek-kwek, ang tawag naman dyan is tokneneng. Oh yeah, but ito yung chicken egg, di ba? Yes, oo. Ito yata, I don't think it's chicken egg. Like duck egg ba to? It might be. Ewan ko There's something different about yung lasa niya. Anyways, one day old, masarap din siya. Baka naman itlog yan ng ahas, Kung sasalam ako. Hindi naman, hopefully hindi. Ayun. Have you ever tasted yung Adidas? Oo, yun. Yeah. Okay din po yan. Kaya lang hindi ako masyadong fan nun. Kasi sometimes parang matigas siyang kainin. Parang kumain ng swelas ng tsinelas. Or sapatos. Para sa mga listeners natin, do they know ba Adidas? Yung paanang manok ito, di ba? Yeah, ayun yung Bakit kaya Adidas? Hindi Nike? Hindi, I think probably because hindi ba yung logo ng yung parang may tatlong could be, yeah. Na kapag ka tinignan mo yung kamay niya, parang rin ganun. Parang 3. Parang nagpo-form ng shape ng logo ng stripes. Could be, di ba? Oo, di ba?
Galing mo! Pero yeah, Adidas and then Betamax. Betamax yun naman yung dugo. Dugo, yeah. Coagulated blood yun, di ba? And maybe Betamax because of the shape. Hinuhuli siya parang ganun. Pati diba? yung kulay niya itim. Betamax. Oh, yeah. Tama. Itim, oh. Gusto mo ba yung Betamax? Hindi, mas gusto ko yung VHS. Bruh. okay. Napaisip akong konti, sabi ko. Wala po yung Betamax. So, napaisip ako, sabi ko, meron ba tayong street food na VHS? Kaya nga lang, hindi naman sila nagbebenta ng mga VHS ngayon. Yeah. Blu-ray na. Digital na lahat eh. Nawala na eh. No? Katang isip na lang, wala ng physical. Well, kung yung Betamax na dugo, parang hindi ko gusto yung lasa kasi parang masyado siyang minerally. Irony? Oo, masyado irony. Irony. Galing mo! Kaya parang I mean, for that, yeah, hindi ako yung parang fan na fan. Parang once in a while, I would order yung Betamax. But the sauce to go with it, syempre, suka din, Doon lang siguro siya talaga sumasarap. Yeah, because, ewan ko pinapatay ba niya ang lansa or something, alam mo yan. But it has to be cooked properly. Oo, like yung talagang, ang ginagawa muna yata dyan, parang ini-steam po yung dugo, siguro dugo ng baboy or dugo ng manok. So, steam siya, tapos pinuputol siya ng pakudra-kudra doon, na magmumukhang Betamax, tapos tinutuhog. Tapos, pinapahiram pa ng parang mantika mixture. Yeah. Tapos kapag iniihaw niyo ho, magkakaroon ng parang crispy area doon na yun ang magpapaano sa kanya. Yes, ano rin siya eh. Ewan ko, mahirap din makita kung luto dahil itim na nga siya, di ba? Di mo alam kung nadudulok mo na ba or, di ba? Di mo alam kung ano ba, nasunog ba ito? Nasunog ba ito, Pero mabenta siya, it's because isa siya sa mga pinakamura and ang laki, di ba? Kasi dugo lang yan eh. Well, kung may problema po kayo sa iron ninyo, ito kainin nyo. Yeah, totoo. Betamax. Wag lang lagi carcinogenic, Oo. Magka-cancer ang diwas. Oo. Ano pa yung paborito mong street food, Patrick? Meron kasing area ho doon sa Pampanga, no? Yung parang pupunta ka doon. Pagkatapos, ang daming street food doon. Yung, para siyang, KFC, as in Kanto Fried Chicken. Oh, okay. Yun, yung mga wings ganyan, mga neck. Piniprito rin yun. Yes. Pagkatapos, sinasoso siya sa suka. Suka din, Yes, kasi universal tong suka. Talagang suka, oo. Yung chicken na yan, usually makikita mo dyan yung mga bagay-bagay na usually yung mga parts na dapat tinatapon. They try to parang gamitin yung leg, di ba? Yeah, wala naman talagang laman ng leg, pero sisip-sipin mo yan pag, di ba? Talagang... Basta mapirito mo yan with butter. Oo. And then yung, puwet ng manok. Yun, siguro parang mas masarap yun kapag kayo naka-fried na lang siguro siya. Fried. Yeah, sa mga street. Di ba puro taba lang yun eh? Yeah, puro taba lang siya. Yeah. Hopefully, nahugasan na mabuti yan kasi, ew. Nagbibiday ba yan? Nagbibiday ba yan? Nagbibiday ba? Nagsasabon ba? Wina-wipes na lang yan. Wina-wipes na. And then, isa sa mga favorite ko, calamari. Ayun, masarap din yan. Yeah, sarap din calamari niyan with butter. Again, suka na naman. Suka, Yeah. And a lot of like fried things na mga talagang it pairs well with suka. Yes, You know. And yung chicken skin, yung all-time favorite ng mga tao, di ba? Oo. Kasi pwede mo yung ulam ito. Oo. Di ba? Like crunchy, tsaka Kaso baka ma-stroke ng Diyos. Oo. Yeah, kapag po nag-street food po, paminsan-minsan lang ho yan, hindi pwedeng araw-arawin because kasi nga hindi yan healthy, Unlike ng student tayo, medyo araw-araw di ba? Oo, kapag kayong active pa tayo na ganyan, active pa tayo, na wala tayong okay pa yan. Yeah. Pero pag nagkakaedad na, huwag nyo nang kainin kasi mamantika, carcinogenic, kasi di ba, iniihaw, mga nakatapat sa uling, nasusunog siya. Hindi yan healthy, Hindi yan talaga. Kapag yung paminsan-minsan, okay yan. Ito, medyo naalala ko, Patrick. Let's say, nagsisimbang gabi ka. Nagsisimbang gabi ka ba more, madaling araw or night? Before? Hindi ko, tinutulog ko na lang ko. Tinutulog mo lang? Hindi ko nagsisimbang. Pero, na-experience ko yan. Yung para bang, hindi talaga ako nagsisimba eh. Pumupunta ako doon para bumili ng puto bumbong. Tsaka ng bibingka. So, the best I would say is morning, di ba? Yeah, yung parang madaling araw. Siguro mga 4 or 5 in the morning. Yes. Diba? Oo. Kasi for some reason, nights, marami ding tao.
It's just maasim na ba yung amoy ng mga tao. Alam ba yun? Ako yun yung ano ko. Parang mas gusto ko ng umaga at least medyo fresh. Mababiligo. Either naligo sila before matulog or kagising, ligo, di ba? Pero anyway, nung ako kasi, nagsiserve din ako sa simbahan. And then, nagsiserve ako sa umaga, madaling araw yan. After ng pag-serve, so 4 AM yung mass, let's say matapos mga 5, 5:30. Ayun, mga kaibigan ko, mga nights, diretso kami dyan sa Mamihan. Sarap yan. Yeah, naka-tricycle tao, and then yun, meron siyang sarili niyang parang resto sa trike niya. Oo, yung parang may drum siya. Tapos Yes. kumukulong mga sabaw-sabaw doon. No? This is still considered street food, di ba? Kasi yan. Diba? Ay, masarap yan. Especially kapag yung mga bandang mga hapon na siguro or mga bandang morning. Yeah. Oo, masarap. So, describe sa mga listener kung bakit siya masarap. So, isipin mo, just think about the vibes sa Philippines. Siyempre, alam natin mainit, di ba? Pero mga 5 ng umaga, so medyo presko pa. Malamig pa yan, oo. Yan, si mamang tricycle driver. Then, yung soup mo is Unli. Unli soup yan. Unlimited soup yan, yeah. Binibigay nila yung ganun. Yeah. And so, merong noodles. Pubusan niya ng kumukulong broth. And then, lalagyan niya nung beef ba? And then, nandyan yung mga sahog mo sa gilid. So, meron kang mga onion leaves. Mga garlic, mga fried garlic. Yes, fried garlic. Yun, And then, yung chili. Yung mga toyo or patis or calamansi. And yun nami-miss ko kay calamansi because dito sa States po, ewan ko, parang scarce ba sa calamansi? Dito ang calamansi. Yeah, mahal dito. May tanim nga pala kaming calamansi doon sa backyard natin. Ang taas na niya, like, as in siguro mga 15 feet. Hindi na namin naaabot yung bunga. So, lang namin. Ayun. Sayang naman. Kasi dito, it's like, iba talaga ang lasa ng calamansi compared mo sa lime or lemon. Oo, at saka parang yung calamansi kasi, yung citrus flavor na concentrated na parang may pagka-fruity. Yes. Andun siya, hindi kaya ng mga lemon or lime na parang masyadong abrasive yung yung pagka-asim. Yes. Hindi kagaya ng calamansi. Ayun yung ideal mami ko. Buhusam ng mga sahog na yan. Then, syempre, refill po ng soup, di ba? And I remember, I think, nasa 15 to 20 pesos lang yan. Pasok na pasok sa budget. Magkakano lang yan sa, wala pang 50 cents, pag kinonvert sa dollar, yeah. Totoo, yeah. And ano pa ba? I'm trying to think, ang dami kasing food talaga. Yung mga drinks na mga binibili, yung mga sa malamig. Sa malamig, yeah. Oo. Ang favorite ko dyan is yung merong buko, merong melon. Gustong-gusto ko talaga yung buko. Oo, gusto ko yan. Pagkas meron kang makakain ng mga chunks ng buko. Oh, yeah. Oo. Ayun ang favorite ko na drinks. Kasama ng mga mga barbecue, mga isaw-isaw. Ako fave ko naman dyan is yung sago. Yung sarap din. Yung black gulaman ba yun? Oo. Parang gano'n yan. Sago at gulaman. Sago at gulaman, yeah. Pero yeah, yung buko, yeah, I mean, kahit saan may buko, diba sa Philippines talagang mabenta yan. And then also, gustong-gusto ko din yung buko pandan. Kaso depende sa green. Baka magtai ka sa sobrang init eh. May gatas eh, no? Oo. Ayun, yung mga drinks niyan. And ayun ko, dami ko na-miss sa food. Yung, natatandaan ko nung bata pa ako sa Philippines, may nagbebenta ng lugaw na sobrang sarap. Ang dami yung betchin. Yeah. But then, ang ginagawa po, since wala kasing bowl nun, ilalagay doon sa plastic. Pero it's on top of bowl pa? Hindi siya. Para siyang plastic na sinisip mo yung lugaw. Sabi ko, oh my God. First time ko lang siya na nakitang ganun. You know, na-experience ko na rin yan. And then, also yung spaghetti. Parang linagay sa plastic and sinisip mo. Yeah, spaghetti? Spaghetti, yeah. Really? Yeah, spaghetti yan. Hindi siya... yung anong tawag dito, yung palabok na Ay, palabok. Hindi, wala na akong gano'n. Who knows, diba? Yung spaghetti, yung Filipino spaghetti kasi mix na agad yung soup. Ay, yung sauce. Yung sauce niya, Yeah. Yung muntik natin nalimutan mga, yung isaw-isaw ba ng baboy? Yun, yun. Sarap din yun. Yung mga isaw ng baboy, mga tenga ng baboy, yan. Pero tanongin kita, isaw ng manok or isaw ng baboy? Mukhang controversial ito, Anong mas... Parang, ito personally, mas gusto kong isaw ng baboy because kasi nakikita ko siya, di ba, bilig-bilog. Yeah. Malinis na to eh. Okay. Pagkatapos merong isaw ng manok na bakit
bakit ang tataba? Yeah. Para bang nilinis ba ito? Tapos kapag kagat mo, bakit may lasa? Pellets ba ito? Parang may ganun. shit. Parang may ganun eh. Pellets na yung Or may kinain mo, no? tayo pa, di ba? Oh shit. Diri. Sorry pero hindi ko gusto yung lasa. So preference mo yung sa baboy, di ba? Oo, yeah. Alam mo, ako din, preference again. It's not because yung cleanliness dahil at the end of the day, kung mamatay ako, dapat namatay na ako sa bacteria na ito. Oo. Di ba? Pero gusto ko yung sa baboy nga because of the taste and it's just kind of juicy. Oo. Yung sa manok kasi, once you overcook it, ang tigas niyan. Yeah, tumitigas yun, tsaka nagiging, siya yung parang mapakla na mapait. Yeah. Ano? And then yung combo ko dyan is, diba sabi siya may 3 sauce yan? Yung suka. Suka, then buhos na mo rin ng sauce. Oo. Kombinasyon na eh. Oo. Bahala na, halo-halo na. Oo. Masarap-sarap din. Sarap yan. Yung mga pangpalamig na street food. Hindi ba merong yung sorbetes, ganyan? ice cream, yung mga sorbetes na merong cheese na may langka. Sabi ko, wow, sarap. Yeah. Tapos merong chocolate, merong ano. Oo nga, yeah. And then yung... Ano lang yun dati, siguro nung bata pa ako, no? Oo. 5 pesos, siguro mga 2 to 3 scoops na yun. Really? Wow. This was like what? Like, back in the 90s. Mga ganun ang price niya noon. Alam mo ako, parang, I remember, parang ganun din. Nasa 5 to 10 pesos. Mm-hmm. Pero syempre, nagva-vary yung laki ng cone mo. Oo. Diba? I think, parang noong mga 1995, yung 5 pesos po, it's a big cone na eh. Okay. Big cone na yun eh, oo. Yeah, nung mga ako siguro, yung 5 pesos is yung parang papel na apa ba yung tawag doon, cone? Oo, apa, oo. Yun yung pinakamaliit. Na mga 10, medyo nag-i-improve na yung cone mo. Parang, okay, medyo mahal na to, di ba? Buti na nga yung gano'n, oo. And then, naalala ko pa yung 20 pesos is, ayun na yung cone talaga na pang ice cream. Mm-hmm. Yung ginagamit nila. Oo. Pero alam mo, never ako naging talaga fan ng sorbetes because compared sa ice cream, parang, I mean, don't get me wrong, matamis naman siya. Yung, alam mo, okay siya dahil mainit sa Philippines. Pero yung lasa, it's different. Hindi siya masyadong, yung parang kulang siya sa gatas. Parang medyo may pagka-yelo lang. Oo, yung parang lagyan na lang natin ng food color to. Yeah. Parang ganun. Yeah. Yung ice scramble, natikman mo na yun. Yan yung diba? Yan talagang medyo sumasikat. Pinkish ba ito? Yung pink, diba? Oo, yeah, yung pink. So yung paggawa ko ng ice scramble, ang ginagawa dyan, so parang kinakayod yung yellow, right? Kinakayod yung yellow. Pagkatapos may sinasama sila na pink na liquid, pagkatapos merong gatas, tas ilalagyan mo pa ng chocolate syrup, pagkatapos hindi pa doon natatapos, ilalagyan pa ng powdered milk doon sa may taas, pagka sinipsip mo yun, uubuhin ka pa. Alam mo yun, parang, wow, shit, napunta sa bago ko yun. Alam mo yun? Tapos, nakalimutan mo natin maliliit na marshmallow. Diba? Social, maliliit, and no? may drizzle ng chocolate. Meron drizzle ng chocolate. May ganun pa eh. And then yung, syempre, maliit mong spoon. Yung maliit. The plastic na spoon. And kakamiss nga yun. Alam ba, nung huli kong uwi ng Philippines, which was yung couple of months ago, punta ako dito sa, ang tawag, kalmot ko yung name, Kabalen. Kabalen restaurant. Kapampangan restaurant. Yes, Kapampangan siya. Sarap din doon, di ba? Yeah, crowded lagi. Yung palaging wala nilang dessert is yung ice scramble nila. Kasi kaso ikaw gagawa ng sarili mong ice scramble. So parang merong... Paano gagawin yan? So may ice cooler sila na shaved ice na nakulay pink. And then lalagyan mo sa baso and then lalagyan mo nung, liquid, yung parang sugar na liniquify. Oo. And then yun, lalagyan mo marshmallow, yung powder na sinasabi mo, chocolate. So you make your own. Oh, wow, hindi na ko to street food. Yeah, medyo na. SM food na nasa SM. Yung mga street food na fruits. Hindi ba? Fruits, alin doon? Well, mangga, singkamas. I see. Yeah, yung nakahiwa na. Hindi siya pakuan eh. Parang singkamas, ganyan. Pineapple, ganun. So, hinihiwa ko yun. Hindi ba? Hinihiwa siya ng mga parang, yung parang mga maninipis na hiwa. Pagkatapos binababal siya sa tubig. Hindi mo natatandaan yun. Yeah, naalam ko yun. Pagkatapos, yung sauce mo is either yung salt na may sili, or yung kulay pink na bagoong na Yeah. Oo. Yan, kakamiss nga din yun. Masarap yan. Again, depende sa araw. Baka magtay ka, diba? Oo. Hindi ko pwedeng kumain ng marami nun because kasi nga, hindi mo alam baka magtatay ka doon. Ewan ko kung nabutan mo parang santol din. Ayun pa pala, diba? Santol, pagkatapos lagi ng maraming salt at sarap din nun. Yeah, sarap din nun. Maglalaway ka doon. Yeah. Oo.
And then, babang street food. Nung punta rin ako, nung huli akong umuwi, pumunta naman ako sa Baguio. Mm. And then, galing ka rin sa Baguio, no, Oo, Patrick? street food Ilang po, beses tas na. mga strawberries po. So, meron silang night market. Oo. Have you been there? I believe so, but it was like a long time ago. Tagal It's na. probably like back in the 90s pa. Ako kasi tuwing, alam mo, uwi ka ng Philippines, most of the time, mag-Baguio ka at least 1 or 2 days, di ba? Yung punta ako sa night market, and then night market nila, medyo social na yung mga, nila, street food. Mm-hmm. So, nandiyan pa rin yung mga typical nating isaw, kwek-kwek, fishball. Mm-hmm. Pero mabente, mga Korean. Social na, hindi Yeah, may Korean, yeah. May Korean food, may Korean sandwich, may shawarma. Ay, yung shawarma pala, parang it's considered a street food na yata, yeah. Mm-hmm. Pero yun, lang ako, parang padami talagang street food. Mm-hmm. Yung bang parang ang kapag may nakikita sila no na yung mga street food na like yung mga galing sa Korea, sa Thailand, parang dinadala nila sa ini-incorporate nila sa Philippine scene. And then sa Baguio pa is yung always na binibili ko street food is alam mo yung mga pusit na dried. Iniihaw yun, di ba? Iniihaw, yeah. Oo. Bakit kaya ang daming pusit na dried doon, no? Pero ang layo lang sa dagat. Diba? Parang baliktad ba? Or no? Hindi. Lumilipad ho yung mga pusit sa Baguio. Nainitan bigla sa beach, no? Oo, mainit sa beach. Pero diba? Sa Baguio. Hindi, I think, kasi ang Baguio kasi, malapit siya sa Pangasinan siguro. Okay, yeah. On the way siya. So, parang dadaan ka muna sa Pangasinan, tapos pupunta ka sa Baguio. Parang gano'n. Oo. Kasi ang natatandaan ko na, pagkatapos namin mag-beach sa Lingayen or sa Pangasinan, tumutuloy kami sa Baguio. Yeah. Doon na siguro nanggagaling. Ayun pala, makes sense. Sabagay, kung magta-transport ka na din, ipadala mo na rin, malapit sila. Oo, correct. Yun bang iniihaw ba na squid na to? Ito ba yung pinapadaan doon sa roller? Hindi ba kasi... Parang pit-pit no? Yeah, yung parang pinipit-pit siya. Ganun siya, yeah. Oo, yun. Yeah, mabaho yung amoy, medyo chewy, pero masarap naman with suka again. Palambutin mo na konti, di ba? And yung yung cheese corn nila doon. Ewan ko if you're familiar with that. Hindi na rin kasi parang wala naman ako nakitang ganyan noon. But then, siya? Baka nag-evolve na rin. Yan, siya, parang yung typical na sweet corn na na. Wala sa cob. Oo. And then lalagay sa cup, and then papatungan ng margarine, lalagyan ng cheese powder. Masarap po. Yeah. Parang masarap yun. And then yung soup na pinagkuluan ng corn, bubuhusan and then patong ulit ng corn. Oo. So masarap siya. Wow. Ang natatandaan ko sa corn, kapag mag-travel ka sa mga provinces, meron kayo madadaanan na nagbebenta ng mga nilagang mais. Ayun yung natatandaan ko noon. Pagkatapos sa mga gas station, doon din makikita mo rin yung mga nagbebenta ng mga mais, yung mga chicharon na ayun ang masarap yung mga chicharon. Again, suka na naman na sauce. Suka na naman. Pagkatapos meron pa yung kapag nagpupunta kami sa Nueva Ecija, merong part doon na parang nag-iisa for like gas or whatever. May nag-iihaw ng mga tubig. Nakatikim ka naman ng tubig. Yeah. Yung tubig na yun, parang ground rice, parang ground na malagkit na rice. Lalagyan siya ng coconut, tsaka ng mga sugar, ganyan. Tapos binabalot siya sa dahon ng saging. Tapos iniihaw siya. Ang bango ng aamoy nun. Ayun yung isa sa mga favorite ko nun. Ako naman yan. Natikman ko ulit yan huli ako umuwi. Kasi punta kami yung Manawag. Tupig yan Yeah. Tupig, yeah. Hindi ako masyadong fan, pero alam ko yung sasabi mong lasa niya. It's sweet but not too sweet. Oo. Diba? Yung parang magkakaramelize siya Yeah. Oo. Ay, pati naalala ko tuloy mga suman. Yung mga puto, mga suman. So, anong klaseng suman yung favorite mo? Yung bang sweet agad or yung lalagyan mo nung yung medyo chubby siyang light yan? Ikaw maglalagay ng sugar? Hindi rin ako masyadong fan ng mga suman na ganyan. Parang nako-confuse kasi ako, no? Yeah. Kapag ba sinabing suman, ayun ba yung mga nakabalot sa mga leaves, sa mga coconut leaves, gano'n? Yeah. Coconut leaves ba yun? Or, I never know what kind of leaves are those, pero sa makapal? I think yun yung coconut leaves. Kasi yung dahon mo ng saging, hindi siya gano'n kakapal. So, hindi siya dahon ng saging. So, pag nakabalot siya ng mga leaves na gano'n, ayun yung mga suman, right? Yes. Tapos yung mga sapin-sapin, ayun yung mga nakalagay sa mga bilao. Iba yun. Hihiwa. Oo. Well, ang all-time favorite ko talaga is yung yung biko. Okay. Oo, yeah. Sarap yung biko. Biko, yeah. Oo.
Ako gusto ko yung suman na yun. Yung sinasabi, kasi maraming ang type ng suman. Pero yung favorite, yung parang yung pinakamalaki sa kanila, hindi siya yung pahaba. Para siyang yung parang square. short siya din, di ba? Oo. Short na. And then, pag kinain mo, wala siyang lasa. But you have to add yung white sugar. Oo. Habang sinawsaw mo. Oo. Ito ba yung kulay green siya kapag binuksan mo? White. Yung parang kanin na green? White siya. Yung green, matamis siya. Ganun ba yun? Yeah, oo. Ewan ko, yung sa akin from my experience nung bata ko, yung mula kinakain ko. Nagkakalikuhan na po kami. Kasi like kung in-order, binibili yun. Yung suman na yun na walang lasa pero yung sausaw sa sa sugar. Oo. Masarap siya. Or alam ko na yung or yung parasit sa sa mangga. Oo, yung Which other people do, you diba? eat it with the mangga, pagkatapos lalagyan mo siya ng gatas. Pwede. Pero yatang gano'n, yung parang, Yeah. May tawag dyan sa suman na yan eh. Suman sa Liya. Tama Okay. ba? I don't know. Hindi ko alam. Alam ko lang suman. I don't know their names. Ang alam ko kasi na suman sa Liya, ay yun yung parang mga matataba ko siya. Na kapag binalot siya na magkasuklob siya eh. Na it's wrapped with yung leaves ng saging. Pagkatapos kapag yung binuksan mo, parang yung kulay ng saging natatransfer dun sa suma na yun. Tapos yung hindi rin siya kasi matamis. Yeah. Parang yun yata yun. I'm not sure because siya, white siya. Well, kung alam niyo ho ang pangalan na pinagsasasabi namin, mag-comment na lang kayo. Yeah. Basta ako sa Pampanga din do. Punta ka lang kayo sa, let's say, San Fernando, palengke, di ba? Sabi mo lang yung suman, and then makita mo, lang yan, kundi lang yan 3 or 2 option. Yung parang pinakamatabang light yellow, yun yung balot niya. Oo, hindi yung suman sa... Yeah, hindi yan, no? Hindi, yun. May tawag dyan eh. And then yung balot niya ang ganda, parang yung weave siya, di ba? Parang... Alam mo, hindi. Parang siyang tinuping, parang mommy. Parang mommy siya na Yeah, anyway, yun po yan. Okay. Yeah, so if you eat it, ako kinakain ko with sugar kasi wala talaga siyang taste. Hindi man yung sobrang tasteless, but it has no sweetness or anything. Or kainin mo with hinog na mangga. Oo. Yun po yung yung kakataba ka lang, daming carbs Carbs, Yeah. Yeah. Yung kapag yung sumasakay ka ng jeep, di ba? Sometimes may nagtitinda adobong mani na maraming bawang. I see. Yeah. So, alam ko yan, yung nagbebenta sa mga bus pag dumarating sa... Yun pa. Pero I would prefer, ako yung nakita ko sa palengke, yung linuluto nila sa harap mo. Oo. Kasi mainit. Well, hindi naman nila pwedeng dalhin yung kalat sa bus. Hindi pwede. Pero alam mo yung sa bus, it's still hot. Yes. Pagkatapos maraming bawang, gano'n. Oo, ayun. Sarap din yun, di ba? Again, ginagamit yata nila yung yung Spanish peanuts. Nakulay red siya ng mga maliliit. Ayun yung masarap. Yung talaga malalasahan mo yung peanut. Yung naalala ko kasi dyan, basta bagong luto, bubuhusan yan ng asin with betchin na naman. And then, dapat may betchin. Ayan na yung, a 1/4 teaspoon ng sili with it, di ba? Tapos shake. Sa brown na bag, then papatungan pa nung clear plastic. Oo. Ayun po, ang daming street food. Ang dami nating na-miss na street food, Yeah. Hindi mo rin kasi basta-basta makikita yan dito sa States. At kung makita mo man yan, napakamahal. Yeah. Like yung one small container ng mga suma na ganyan. Puta, $8.99. I know. 500 Minsan pesos. $15. $15 na yung mga... Hindi man isang bilao yan, Oo. Like, di ba? Yeah. Konti lang yun eh. Kaya tuwing nagbabakasyon talaga ako, para akong yung makita mo ako sa daan-daan, parang pudumi lang po. Tikman lahat. Tikman lahat. Sulit ang mo, $10 siguro. Oo. Like yung sa $10, matitikman mo lahat. Pag dito mo dinala yung $10 mo sa States, para bang nag-iisang puta. Yeah. Yung parang nag-iisang street food lang ang pwede mong bilhin. And ito, naisip ko na naman, na-miss ko rin yung mga hotdog sa Philippines. O yung, piniprito ba yan? O ano? Piniprito or yung, ang tawag dito, yung diniderang, iniihaw. Dinaderang Kapampangan ba yan? Oo, Kapampangan. Yeah, iniihaw. Oo. Kasi yung hotdogs namin po dito is, ewan ko, it's weird. Parang it doesn't taste like it. Hindi siya kulay pula ho, kulay brown siya. Brown ba o yung parang flesh-colored. Or kung meron man na sa mga Filipino store, parang iba yung lasa pa rin. Oo. Yung bang, para siyang
Hindi siya hindi siya kasing sarap po ng hotdog natin sa Hindi Philippines na siya mga tender parang, juicy, oh ganun. yeah, Alam hindi mo siya yun? tender juice, hindi siya McKenny, which Oo, yung hindi siya favorite McKenny, ko. Yeah, oo. McKenny. Pa-sponsor naman dyan, McKenny. Oo, McKenny. Yeah, magpadala McKenny naman po hotdog. kayo dito sa States at Ay, no, walang McKenny. Pero Pure Foods, meron silang Pure Foods, siniship minsan oo. sa Island Pacific. Ay, nakita mo ba yung yung tender juicy hotdog na kwan siya eh. It's a bigger version. Mga siguro mga 8 or 9 inches. From the yung Philippines, man. Tingin ko nang galing siya sa Philippines, but it's the extra jumbo tender juicy. Masarap mga yan, yeah. Oo, sarap. Hindi ko na maubos yung nasa akin sa bahay. Minsan magdadala ako dito pag Oh, sige, yeah, dala ka. Oo, Kasi sinipag ako magluto. Mga friends ko dati, mga ibang lahi, kapag nakita lang hotdog, sabi, ba't pula? Spicy ba yan? Hindi, yung tarang spicy ba yan? Hindi, ano lang yan. Filipino hotdog. Oo. Red. Tender juicy. Yeah, for some reasons, pag hindi kulay-pula yung hotdog, parang hindi masarap. Yeah. Alam mo yun? Mm-hmm. Like, it has to be red. Yeah. Kasi kapag yung mga kulay brown na hotdog, parang, wala lang yan. I know, diba? Sausage ang tawag dyan. I mean, meron naman tayo sa Philippines na mga ganun, yung mga beef or chicken hotdog, diba? Oo, yun naman kung mga ganun, may cheese sa loob. Yes, may cheese sa loob. Oo. Ayun, I think, yun lang yung mga naalala kong street food, Patrick. May gusto ko bang idagdag about, street food, doon nga pala ako sa Pampanga. Hindi ba kapag meron kang dinadaanan doon na main road, ang dami nag-iihaw ng mga manok. Hindi ko alam kung andun pa yung mga yun, Okay. Yung para bang nag-iihaw sila ng mga manok doon sa gilid-gilid ng mga daan. I would say na most palengkes have it. Okay. Paggabi or kapag gabi marami nag-iihaw. Yeah. Oo, yun. Yeah, so I think bawat palengke meron. Oo, noong siguro mga 90s, mga late 90s. Parang 100 lang ho yun per piece. Ano per piece yun? Yung whole roasted chicken. Oh, okay. Yung mga 100 pesos 100 pesos. Ang mahal na 100 pesos. Yan yung ano yung tawag nila doon sa hindi ko naman. Yun. May tawag sila doon sa amin eh. Hindi ko alam eh. Basta lang. Barbecue chicken. I don't know. Halmut ako. Anyway, yun. Pero ngayon, nung ako naman, panahon ko, kalmo lang nagot no? Pero parang nasa 160. Tumaas na siya. Yeah, 160. And then, nung uwi ko, kasi ako, pulutan, di ba? 1,000 na yan Pabili, hindi naman. Pabili ako nasa 300. Taas na. Almost 300. So parang mga $6 din siya. Yeah. Hindi ba, ayun yung price ng roasted chicken sa, like, let's say, pag nagpunta ka ng Costco. Costco, yeah. Ganun din price, I know. And sa mga listener, ewan ko yung mga chicken dito sa States, ang laki compared sa Philippines. Oo. Pero yung lasa ng sa Philippines, parang mas masarap hindi ka ba? Hindi parang nasasarapan? Well, it tastes good. Kaya lang, kapag pinag-compare mo doon sa size ng mga chicken dito sa States, yeah. Hindi ho ba yun, hindi ho ba siya kalapati? I know, yeah. Ang liit no? Yung sa atin. Yeah, yung sa atin. Here, it's like, siguro parang mga nasa 3 or 4 pounds siya. Yeah. Doon sa Philippines, parang 2 pounds lang yun siguro. To give an idea, it's like twice as big. Twice as big, No, sa Philippines. Parang doble nung laki ng manok dyan is yung laki dito ng typical na manok. Oo. Pero parang mas malasa yung nasa Philippines. Yeah. Ayun, nagutom ako na naman. Nagutom ako sa episode na to, Patrick. Ano ba yan? Kumakalam na naman yung chunk ko, Ames. Nagpa-fasting pa man din ako. Sana all. Kapag nagpa-fasting ka, dapat hindi mo pinag-uusapan yung pagkain. Yeah, mahirap. Siyempre, nami-miss din natin yan. Kasi hindi naman lahat ng street food na nandiyan sa Pilipinas, makikita mo dito. Yes, totoo. Di ba? Ayun, sa mga listeners, kung nagutom din kayo, comment lang dyan, subscribe na. At saka ako, kung meron mo kayong yung mga favorite ninyong street food na hindi namin na-mention. I-share Although, ang dami pa ho dyan. Marami. I-share nyo lang po kasi baka i-try namin yan next time. Yes. Basta yan, just subscribe po sa lahat ng social media links, which makikita nyo naman po sa mga bawat episode namin. Nasa Linktree. Mm-hmm. And yun, basta click nyo yung link and makikita nyo lahat ng namin. Accounts. Mm-hmm. Okay po, stay tuned kasi marami pa po tayong pag-uusapan. Tsaka stay tuned dun sa vlog namin kasi malapit na ho yan. Stay hungry po. Thank you. Sige. Pakitusok na rin po kami sa daan-daan dyan. Street foods. Okay guys, thank you. See ya. Bye-bye.